Magandang araw mga kapatid. Ngayon, gusto ko lang mag-share sa related ating buhay. Nung kanina nanonood, lagi naman ako nanonood. So, isa doon, habang nag-browse ako, lumabas doon ng case about prodigal son. Maliit lang, tapos nag pinakita lang doon na what happened to the prodigal son. So, as we know, it is the parable given to us by Jesus, no? Told to us Jesus himself. At yung prodigal son ay yung story nito ay tungkol sa isang anak na naman na kung saan binigay sa kanya in advance yung natin yung kayamanan na kanila. So, nung hinati yung kayamanan ng kanilang ama, pali yung kanya, kinuha niya na. So, yung kapatid ay bumuhay. At yung kanyang mana ay kanyang pinatuloy na palaguin. At ito naman yung isa yung kumuha ng mana in advance. So, yun, nagpakasaya, pumunta doon sa kung saan kasama yung mga barkada niya. So, lahat ng yaman niya, kanyang ginamit. At naubos, kasabay ng pagkaubos, kanyang kayamanan, siya rin yung pagkaubos ng kanya. So, ano yung natutunan ko dito? Dito sa istorya na to, natutunan ko yung kahalagahan ng tinatawag kaibigan. Yung taong nandyan sa'yo, kahit ano pang mangyari, magunaw pa yung mundo, ang totoong kaibigan, talaga. Naalala ko, no, yung kung sino pa yung mga tao na walang-wala, sila pa yung taong tunay. Yung tao na hindi yung kung ano yung makukuha sa'yo, yung sasamahan ka kahit walang-wala ka. Kahit yung simpleng buwanan lang, yung kasama mo, kahit isang parte ng iyong buhay. Yung taong walang pag-alinlangan na pag sinabi mo, pre, bro, eh, hindi ko. Yung kahit hating gabi pa yan, pupuntahan ka. Hindi yung, sige, bukas na lang yan, antok pa ako, tulog na ako. Yung alam mo yun yung totoong kaibigan. Kahit anong oras nandyan, kahit malayo pa yan, pupuntahan. Kung hindi man kaya, kung tawid dagat man o ilang malayo man kayo sa isa't isa, nandyan yung tatawagan ka, yung dadamayan ka buong hanggang matapos kung yung pinagdadaanan.
Gano'n yung isang so, doon 'no, balik tayo sa yung istorya niya ay napaka napakaganda at punong-puno ng hindi lamang sa isang anak na iniwanan yung magulang kundi isang tao, biktima ng isang pagkukunwa. Kung makita niyo ito yung sinulat, "You will know who truly cares when you have nothing left." Yung tao makikilala mo kung yung walang-wala. Sa panahong wala ka, hindi lang yun sa panahon na meron ka, sa panahon na wala ka. Yun nga, malalaman mo daw yung isang tao kung malalaman mo yung kaibigan mo kung sa panahon na wala ka. At sa panahon na wala ka, yun yung alagaan mo sa panahon na meron. So a friend is not only means to get something in return, to receive something. Or friend is not something that you can buy. Yung kuminsan kasi marami tayong pera, kung meron tayo sa buhay, yung akala natin yung friend is mabibili ng yung tara, hindi tayo magpakasasa, yung ibibigay mo lahat, kundi hindi yung kaibigan pala, hindi nabibili o hindi naman dahil may tinatanggi. Kundi ang kaibigan ay nandiyan kahit, kahit nakaupo nga lang kayo, kahit nakatulog, wala nang usapan, di ba? Naalala ko yung pag weekend, nung nagtuturo ako, pag weekend, galing so pag Friday ng hapon, yun mga kaibigan ko tinatawag. Mostly ng mga kaibigan ko hindi mga professionals. Nasabi natin yung mga kaibigan ko ay yung mga simpleng tao lang. Yung nasabi nila na ano ba si sir? Ano ba yan si kahit lagi nila. Ano naman ngayon? Yung mga tao kasi sa kanila ko nakita yung totoong tao. Yung wala silang pinag-aralan na gano'n tulad ng iba. Wala sila yung sinasabi na maibibigay sa'yo. Ang maibibigay lang nila talaga sa'yo ay yung mga kwento nila, yung tawanan. Wala lang, yung simple yung parang wala dito, wala doon. Alam mo yung hindi yung nakaupo kayo, nag-iikot, tapos yung payabangan, yung, uy, kumusta naman yung negosyo mo doon? Uy, kumusta naman yung, we don't talk about it. No? Kung magtitipon-tipon, yung simple inuman kasi yung ginagawa ko, ako yung pagtitipunan namin, bibili ako, sabi ko, sige, ako yung parang lasinggero, no, kwentong lasingan. Totoo yun. Bibili ako ng isang bote, isang bote muna, yung panimula, kumbaga. At pag nagkasarapan na, siyempre, alam mo na yun. So, yung tipo na bibili ka, tapos sabihin ko, ako, wala palang pulutan. Tapos sasabihin nila, kung bahala dyan. Sabihin ko naman, oh, saan ka na naman magdidelensya? Maghahanap ako ng paraan. Di ba yung, alam mo yung tao na walang-wala, tapos magsasabi pa, sige lang. Dahil sa yung hindi naman na masaya ako lagi na good. Oh, sige. Pero kung wala, okay lang yun. Pwede naman, edi yung pulutan ay tawanan na lang, di ba?
So, maghahanap. Kung minsan magyayaan kaming lahat, no? Tapos sabihin na, sige tara, punta tayo sa ah, Sapa. Hanap ng palaka. Kung anong mahanap namin dun. Kami pang pulutan lang. Minsan mga kasama ko yung mga pinsan ko din. Tapos kung minsan, yung magpapalaot sila, yung pupunta sa sa laot tapos mimingwit. Yung meron sila, hindi ka nakakalimutan. Yung pag-uwi ko ng bahay, kahit weekdays yun, galing sa school. Pag-uwi ko ng bahay, minsan nag-aabang na doon, no? Pag nakita, uy, nandiyan na si sir. Nagdadala ng isang supot na da, eh, sir, pangulam mo. Parang, di ba, ang sarap ng pangamdam. Sabi ko, uy, benta, sayang naman magkano to, bilhin ko na lang to para meron kayong sabihin na, wag na, simpleng saan lang na. Parang gano'n, no? Friendship is sharing, is giving, and receiving. Hindi yung tayo lang lagi yung magre-receive. Dapat nagbibigay din. And then, when you give, in return, may sharing kayo. It's not a big, even though it's not really that big. So, yun yung natutuwa ako sa, na, tapos ano ako, kaya sasabihin ko, sige, pasensya sa weekend, no? Punta kayo dito sa bahay. Yung kwentuhan lang tayo, kwentuhan ng mga wala dito, wala doon. Kasi ang sarap ng feeling na galing ka ng trabaho. The whole week, you're working. The weekend, parang you wanted to go away. The paperworks, no? Sa mga guro. Alam nyo kung ano yung paperwork. I've been teaching in college and later on, ako sa senior high. Alam ng uh, teacher sa school kung ano yung buhay ng isang teacher. Salute to the teachers. Grabe yung hirap. So, balik tayo, no? Ito yung mga tao na sabi ko, pagka weekend, pupunta din sila. Yun, sasabihin ko. Minsan, meron din silang konti, sasabihin nila, uy, ako naman ang taya. May konti ako dito. Minsan, naano ako kasi sabi ko, ito yung mga tao na hindi naman regular yung sahod nila eh. Tapos magpapalaot ko minsan. Benta nila. Yung, kumaga, pero hinahayaan ko sila na, meron ka dyan? Sige, ako muna. Yung, kasi gusto nila eh. So, kasi gusto nila, yun yung magpapasaya sa kanila na, tapos mapifeel nila na, yung grupo kami na nagbibigay, yung parang, hindi tapos, siyempre ako, sabi ko, sige, sige. Pero mamaya ako naman, yung salitan tayo kung parang hindi naman mabigat kasi, or tatanungin ko, no, ikaw ba may ka pa? O, ah, kailangan mo pa yan, kailangan na mo, kailangan tatay mo, or dyan sa mga mo, or yan, sige lang. Tapos na yun, ito ay akin na to. Sabi ako para naman, hindi naman lagi na ikaw lang. Sabi ko, doesn't matter. Wala naman ako, hindi naman ako mayaman. Mahirap lang din ako, pero yung sharing na tinatawag, hindi naman kailangan na maging mayaman tayo para makapag-share tayo eh. Hindi naman natin kailangan yung sobrang yaman para makapagbigay. Ang pagbibigay naman ay taos puso yun eh. Hindi naman dahil nasusukat sa kung magkano, kundi sa kung ano yung tinamdam mo, kung ano yung intention mo. Lalo na sa yung masaya na ako, masaya kami. Kita na kawanan. Tapos doon yung mga kaibigan ko na yun, hindi yung minsan, may ginawa ako sa bahay, may gagawin ako, no? Nandun sila, tutulong. Hindi na yung sabi na, oy, ano to ha, yung per day na bayad, no? Nandyan sila.
hindi na humihingi ng sahod. Ano, yung alam mo yung pagkatapos pagod na makikita ko na sila sabi, "Sige magmeryenda tayo." Yung sabihin, "Mamaya na, tapusin muna natin ito kasi 'pag nagmeryenda na, hindi na 'to magagawa." Yung parang, uy, ito yung mga tao na napakasimple. Yung ako nakasalamuha ko yung ibang mga tao kung minsan, ayaw. Kaya kung minsan ini-invite ako no ng alam, "Tara kain tayo sa ganito." Kung minsan ayaw kong alam niyo kung bakit? Kasi yung usapan payabangan ba, yung, "Uy, alam mo magkano na yung we're talking about money, yung business, yung nagtipon ba tayo dito parang para sa ano, sana nagsabi kayo na business meeting pala 'to. Sana nagsabi kayo na ito pala ay showcase of your West." No? Kasi hindi ako mag-a-attend kasi walang-wala ako. Wala naman akong sasabihin na magkano yung pera mo sa bangko, wala magkano yung kapital mo, magkano yung talo mo, magkano. I don't have that. Uy, kumusta yung business mo? I don't have any business. Pero kung yung mga tao na simple, yung mga taong sabi ko, nasa mga simpleng tao na hindi pinag-uusapan, yung hindi pinag-uusapan, yun, masayang kausap yun. Kasi nakakalimutan mo yung mga problema mo eh. Parang katulad yan, problema na ako sa school. Paano ko ayusin yung mga grado ng estudyante ko kung paano ko sila matulungan para makapasa. Tapos pag-uusapan pa, no, pagdating dyan, pag-uusapan pa rin yung mga forms, pag-uusapan pa rin yung mga, hands up, ayaw ko na. Kasi we need a break. So ito yung mga kaibigan na tumutulong sa atin para maka kumbaga makawala sa mundo na nahihirapan tayo like may no, sa akin. Gusto kong mawala muna doon sa school setting. So gusto kong magpunta dito. So ito yung mga kaibigan ko na tumutulong sa akin na para matanggal ako doon sa environment na yun. So ito yung bagong environment ko, masaya. Kasi kwentuhan kami, hindi yung puro tapos hindi nagkukuwentuhan ng tsismis na, "Uy, alam mo yung pusa ni Maria? 'Di ba nanganak yun ng isang buwan, tapos ng isang buwan nanganak yun, tapos ngayon buntis na. Kakapanganak pa lang nabuntis na agad." Hindi gano'n 'no, walang walang usapan tungkol sa pusa ni Maria o sa aso ng kapitbahay. Hindi kung wala dito, wala doon, yung alam mo yung mga topic lang na tapos mag-uusap lang yan na, "Oh, kumusta yung pamimingwit?" "Uy, ang saya dun. Kasi yung ganito," yung mga gano'n. Yung grabe yung huli, ang dami, yung matutuwa ka na, "Uy, ang saya, saya nila 'no." Tapos sasabihin, "Wala, talo kami sa nakuha namin kasi konti lang kasi nagpalit yung, um, there, tapos yung current sa baba na" yung parang mga gano'n. Kaya sabi ko, masaya masaya 'no, ta's kung minsan sasabihin ko yun, "Uy, puwede bang sumama?" Sabihin nila, "Sige." So, sasama ako, kung minsan sasama ako sa kanila. Siyempre kung may kuha, kung may mga ano naman, hindi ako kumukuha ng parte kasi sumama ako, sa akin naman, eh, para malibang ako, para mawala maiba naman yung environment ko. Pero sila magbibigay pa rin, sasabihin na, "O sige, yung parte mo mamaya na lang i-ano natin, saluhan." O mga gano'n. So, ta's one time, may naalala ako 'no, ah, hirap ako noon, namomroblema ako noon. May sakit si papa. So, wala akong pera noon. Tapos may bibili na gamot. Kaso uuwi ako ng amin. Tapos may isang kaibigan ako, pamilya sila. Pero hindi ko sila talaga yung matagal na ilang taon pa lang kayo nagkilala.
Tapos tapos in-invite ako nila 'no, sa kanila ay nag-share ko lang, nag-usap kami. Tapos yung alam mo yung ramdam nila yung pinagdadaanan mo. Ta's wala naman akong maibibigay sa kanila kasi ano naman ang meron. Tapos 'pag ano sabi ko, "Sige po kuya, ate, alis na po ako kasi bukasan mag-flight na ako pauwiin." So, secretly, they gave me something. Tapos dun sabi ko, "Uy, um, salamat." Sa isip ko nahihiya ako pero I need it. Kailangan ko yun. Pero sabi ko, grabe no, God send me this couple in the midst of my problem. Ito yung mga kaibigan na dumarating sa'yo sa oras na yung down ka, yung walang wala. Yung naramdaman mo na. So ito yung kwento ko ng pagkakaibigan. Na alam mo kung yung wala ka na, ito yung mga tao na nandyan pa rin. Kayo, ano yung kwento ng kaibigan meron? At ano yung kwento ng kaibigan na magpapatunay na sa lahat ng parte ng buhay? Kasi hindi lahat ng taong nakakasalamuha. May mga tao din na mapagsamantala. Yung alam mo yung nandyan lang, akala mo kaibigan. Kuminsan may nakilala din ako. Yung kung may kailangan sa'yo, akala yung ah, and yan lahat. Hmm, kahit pangit ka, sasabihan ka, yung pugi. Yung parang alam mo yun, yung binobola ka na. Kahit binobola ka na, masaya ka pa rin. Yung parang ganon yun. Pero, pre, so yun yung may mga kaibigan, may mga tao din na nagpapanggap na kunwari concern sa'yo. Pero yun pala ay tinitingnan lang yung buhay mo at tinaantay kang bumagsak. Diba? Meron din na akala mo concern sa'yo na tatanungin ka, uy, kamusta na? Halimbawa, nagkukuha ka ng aral ka, no? Sabihin, uy, kamusta ka na? Ano yung pag-aaral mo? Okay lang ba? Kamusta ka na? Akala mo yung friend, meron din na meron din na real kung they're asking. Meron din na mararamdaman mo na they're asking and waiting for you to yung marami na akong naranasan na tapos in the end, maririnig mo, yabang lang pala eh. Aral-aral tapos hindi naman pala kaya. Yung ganun, yun, di ba? Ah, instead na sabihin na, okay lang yan, ganyan talaga ang buhay, hindi naman lahat na gusto natin, makukuha natin. Malay mo, hindi ka pinala dyan, ka rin. O malay mo, hindi pa ngayon. Pero kung, sige, tuloy mo, mag-try ka pa. Mga gano'n, no? Pero yung mga tao na, hindi naman pala kaya. Yung mga, kaya, minsan is, nakaka-frust. So, yun yung, kuminsan yung mga bagay na, mayroon tayo na mahirap, nahihirapan tayo kung minsan kung kung ano yung mga bagay na
kung saan mahirap intindihin, mahirap din kilalanin. So, yung section tungkol sa isang kaibigan in relation with kasi ito yung kwento ni Jesus na, di ba, ito yung prodigal son, lagi na inaalala na yung pagbabalik, no? Yung pagbabalik um, ng ating pagbabalik ng bata na or ng anak na ibig sabihin is hindi naman siya na literally na wala, kundi yung napariwara, yung na iba yung landas, kalinhagang salita, nawala sa landas. So, ito yung kwento na kung saan isang parte din ng kwento na nakita ko, hindi lamang sa pagbabalik ng isang nawalang anak, kundi ang pagkakilala ng nawalang anak na kung sino talaga ang totoo. Na-realize niya na nawala na sa kanyang lahat. Wala na yung tao na mga sabing nawala na yung mga tao na nagsasabing dadamayan siya. Sino yung huling mamay sa kanya? Tumanggap. Ang kanyang ama. Now, who is a true friend? Yung ama ay presents God. So, God is our true friend because He is there always. Hindi siya nawawala, hindi siya nawala. God is always present sa lahat ng parte ng buhay natin. Masaya, good, lahat, nandyan siya. Hindi man siya yung nakikita natin agad, kundi siya yung mga taong dumarating sa buhay natin sa mga yugto ng katulad ng sabi ko na namong problema ako. Sakit si Papa na may couple na pinadala yung Diyos na nagkaibigan namin na ito kunting parang, uy, meron na akong pantubid ka. So, kahit pa paano, mayroon tayong kikitang mga pinadala. Lahat ng yan, ng mga taong na yan, ay parte ng plano ng Diyos sa atin. So, yung paglalakbay natin ay maaaring naiwanan natin yung mga naiwanan natin sila sa ating paglalakbay. Pero hindi naman sila, physically sa atin, pero sa isip ng nagtatanong din, saan kaya si Juan? Kahit ako nga, na habang kinukwento ko, naiisip ko naisip ko rin yung mga taong nagdadasal sa akin. Tapos yung mga kaibigan. Yung dati, maalala ko lang na grabe yung struggle ko. Nag-aaral pa ako.
mga kaibigan ako na pinatuloy din ako sa kanan. Tinuring din ako na parte ng kanilang pamilya. Hindi ko man kundi alam naman nila yun. Hanggang ngayon, alam nila yun na they become part of. Tapos yung mga kaibigan na handang tumulong ng walang. So yun lang, yung ating konting reflection. Ano, mahaba na yun eh. Tensya na kung haba yung mga kwento ko, thoughts ko. Kung mahaba man with me, sana may natutunan kayo sa aking kwento. Sana comment kayo kung ano yung kwento ng pagkakaibigan meron kayo. Ano yung tipo ng kaibigan meron kayo. Ano yung mga yugto ng buhay natin na pinadala ng Diyos. Yung mga taong naging kaibigan natin. At, at yung mga taong kahit wala na tayo, dyan pa rin. Ano yung mga yugto ng buhay natin na kung saan masasabi natin na hindi pa rin tayo pinabayaan ng Diyos dahil sa mga pinadala niyang tao. Ano yung mga yugto ng buhay natin na kung saan tayo din ay naging kabahagi ng plano ng Diyos para sa ibang taong nangangailangan. Kumbaga, ang pagiging instrumento natin, pagkakaibigan ng Diyos, o ba ay naging instrumento ng Diyos para maging isang mabuting kaibigan sa isang tao? Ako ba ay naging isang tao na katulad din ng mga tao na nag-iwan sa taong minsan meron and wala na? Tingnan natin yung ating saan tayo sa taong meron o yung taong meron at iniwan at saang parte ng buhay natin tayo ay naging masaya sa kaibigan ay nag-aantay. At sino yung mga kaibigan na kailangan hindi nila ako yun lang yung mga tanong na gusto ko na sana paglaya natin sa ating hindi dahil tapos na yung Kwaresma, hindi. Sa araw-araw nating buhay, pag nilaya natin ang mga pinagdadaanan, balik tanaw sa pagdaanan at tingnan natin ang ating buhay. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Nawa may napulot kayong aral sa aking refleksyon. Nawa magpatuloy pa rin tayo sa ating buhay. Saya at mahal sa isa. At nawa tayo din ay maging isang tunay na kaibigan sa mga taong maging tunay na kaibigan na lamang saan meron sa kung sa panahon ng kawalan isang tunay taong
Huwag din nating kalimutan kung sa oras na tayo ay nasa kawalan, kalimutan tayong pag tumawag lamang tayo sa naniniwala ako na padala ng isang tunay na tutulong sa ating kung anong bigat. Tiwala tayo sa Kanya, hindi niya anak na nawala, na bumalik sa kanyang ama at hindi siya nabig, pinaghanda siya nito. Siya ay muli sa piling. Maraming salamat.